Sa dulo ng looban sa barangay Santa Lucia, nakatirik ang isang lumang barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero, plywood, at mga kahoy na halos mabulok na. Doon nakatira ang mag-asawang sina Mang Luis at Aling Nida, kasama ang kanilang alagang aso na si Dado. Bagamat may anak silang si Rico na isang OFW sa Qatar, hindi mo akalain na may kamag-anak silang nasa ibang bansa kung titignan mo lamang ang anyo ng kanilang tahanan. Aba, Nida, si Rico ba'y buhay pa? Sarkastikong tanong ni Aling Letty habang naguhugas ng mga plato sa harap ng kanilang bahay. Oo naman, Letty. Sagot ni Aling Nida, pinipilit ng umiti. Madalas namang tumatawag at nagpapadala ang anak namin. Napakunot noo si Velma na nooy nagkukumpuni ng mga sampay. Bakit sa barong-barong pa rin kayo hanggang ngayon nakatira? Ilang taon na yung anak mo sa abroad, hindi ba? Pero parang wala ka pa rin pambili ng disenteng dingding. Nako, baka naman pinapadalan lang, pero pinangsusugal naman. Sabat pa ni Cora, sabay tawa ng malakas na para bang may naisip na kalokohan. Napatahimik na lamang si Aling Nida. Ayaw niyang makipagsagutan. Alam niya ang totoo at yon ang mas mahalaga. Sa loob-loob niya, makakatikim rin kayo ng kahihiyan balang araw. Bumalik siya sa loob ng bahay at inilabas ang isang lumang lata ng gatas. Maingat niyang binuksan iyon gamit ang susi at dahan-dahang binilang ang laman. Mga perang papel na pinapadala ni Rico kada buwan. Lahat ng iyon ay maingat niyang tiniklop at itinago. Sa kabila ng gutom, init at panlalait ng mga kapitbahay, hindi nila ito ginagastos. Iniipon nila ito para sa kanilang anak. Sa kabilang dako naman, si Mang Luis ay pauwi galing palengke. Bitbit ang ilang terang kulay na hindi nabenta. May ubos at sumasakit ang likod, pero tinitiis lamang niya. Pagkarating sa bahay, sinalubong siya ng asawa. Luis, may pinadala na naman si Rico, 10,000 piso. Pero sabi ko sa kanya, wag na muna. Kaso ang kulit ng anak mo at nagpadala pa rin. Napakabait talaga ng anak natin, mahal. Mabuti talaga ang anak natin. Sana lang wag mahirapan sa trabaho. Napakainit doon sa disyerto. Sagot ng matanda habang hinihimas ang likod. Habang kumakain ng lugaw na may asin, nakikinig sila sa kaluskos sa labas. Mga kapitbahay na nagkikwentuhan at naghahalakhakan. Nakita mo ba si Nida kanina? Abay, magarang sumagot. Pero ang bahay nila ay parang tambakan ng basura. Sambit ni Aling Letty. Nako, pinabayaan na ni Rico yan. Masamang anak talaga ang batang yon. Singit naman ni Aling Velma. Nako, ang sabihin niyo ay may babae lang yun sa Qatar. Bulong naman ni Aling Cora. Hindi na lamang sila kumibo. Si Aling Nida, habang pinupunasan ng likod ng asawang may ubo, ay mahinang nagsalita. Walang halaga ang ganda ng bahay. Kung malayo naman ang anak ko, gusto ko lang siyang makauwi at makasama habang buhay pa kami. Muling tinignan ni Aling Nida ang litrato ni Rico na nakadisplay sa altar. Naka-hard hat, pawisan, pero may ngiti sa mga labi. Tahimik na pumatak ang luha niya. Ang hindi alam ng mga tao, araw-araw silang nagdarasal na dumating ang araw na hindi na kailangang umalis pa ng kanilang anak. Sa gitna ng init ng disyerto sa Qatar, nakatayo si Rico sa ibabaw ng bakal na platform. Suot ang makapal na welding mask at safety gear. Halos hindi na siya makagalaw sa bigat ng kanyang kasuotan. Ngunit sanay na siya. 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa oil company bilang senior welder. Marami na ang umuwi sa Pilipinas na may bahay, kotse, at pati na rin negosyo. Pero siya, tila wala pa ring nagbago sa kanilang tirahan. Pare, pauwi ka na ba sa susunod na buwan? Tanong ni Jomar, kapwa niyang Pinoy na welder din. Hindi ko pa alam pre, nakakainis nga eh. Ang tagal ko na dito, pero yung bahay namin,
Parang hindi man lamang ginagalaw. Sagot ni Rico habang pinupunasan ng pawisang batok. Pagka-uwi niya sa barracks, binuksan niya ang cellphone at binasa ang mensahe ng kanyang ina. Anak, maraming salamat sa padala mo ha. Huwag ka na munang mag-alala sa bahay. Mag-ingat ka palagi ha. Napangiwi si Rico. Mag-alala sa bahay? Halos wasak na yun. Bulalas niya. Sa galit, sinimulan niyang itype ang reply ngunit binura rin ito. Pinili niyang tumahimik na lamang. Pero ang sama ng kanyang loob ay lumalalim na. Nag-scroll siya sa Facebook at nakita niya ang post ni Letty sa isang close group ng barangay. May anak sa abroad, pero hindi man lamang kayang ipaayos ang bahay nila. Kawawang mga magulang, baka pinabayaan na. Dumagungdong ang dibdib ni Rico. Kilala niya ang nag-post na iyon. Ito ang kapitbahay nila. Ano to? Pinag-uusapan ako sa barangay namin. Wala na ngang naitulong. Nakakasira pa. Dahil sa galit, tinawagan niya si Aling Nida. Nay, singal niya kaagad. Anong ginagawa niyo sa mga pinapadala ko? Bakit pati kapitbahay natin pinagsasabi na wala akong pakialam sa inyo? Anak, kumalma ka lang. Kalma? 6 na taon na akong nagpapadala, Nay. Ganyan pa rin ang itsura ng bahay natin. Ni plywood ay walang bago. Tahimik lamang sa kabilang linya. Nay, kung ipinangsusugal niyo lang po ang pinapadala ko, sabihin niyo na. Nauutal na si Aling Nida. Anak, hindi ganun yon. Pero bago pa siya makapagsalita, ay pinutol na ni Rico ang tawag. Lumabas si Rico ng barracks. Pilit na iniiwasan ng luhang gustong tumulo. Anong silbi ng lahat ng sakripisyo ko? Kung ganito lang rin ang uuwian ko. Kinagabihan, binisita niya online si Maylene, ang minsang naging nobya niya sa Pilipinas. May panibagong sakit na hatid dito. Rico, naririnig ko lang dyan sa barangay nyo. Sabi ng mga tao, pinapabayaan mo raw ang mga magulang mo. Napakamot siya sa ulo. Nanginginig ang boses. Pati ba naman ikaw ay maniniwala sa kanila? Hindi ko alam. Parang hindi na ikaw to. Dahan-dahang pumikit si Rico. Nagsimulang mapuno ng duda at galit ang puso niya. Naisip niyang baka totoo ang mga chismis. Baka nga hindi na siya kilala ng sarili niyang pamilya. Gabing-gabi na, ngunit gising pa rin si Aling Nida. Nakaupo siya sa kahoy na bangko sa tabi ng kanilang maliit na altar. Tangan ng rosaryo, habang tahimik na nagdarasal. Paminsan-minsan, ay pinupunasan niya ang kanyang pisngi. Hindi dahil sa init, kung hindi dahil sa luwang hindi niya kayang pigilan. Sa kabilang bahagi ng maliit nilang bahay, umuubos si Mang Luis habang nakahiga sa banig. Wala silang pera para sa doktor at mas lalong wala para sa gamot. Pero sa kabila ng masamang pakiramdam, pilit pa rin niyang kinakausap ang asawa. Nida, okay ka lang ba? Mahina niyang tanong. Oo naman, mahal. Ayos lang ako. Iniisip ko lang ang anak natin. Miss na miss ko na siya. Sana ay makasama na natin siya. Ni piso ay wala akong ginagastos sa mga pinapadala niya. Hindi niya alam na iniipon natin ang mga perang pinapadala niya. Para rin naman sa kanya yon. Para hindi na siya umalis ng bansa at makasama na natin siya. Konti na lang, mahal, at makakasama na natin ang anak natin. Napatingin siya sa kahon na nakatago sa ilalim ng lumang aparador. Doon niya inilalagay ang lahat ng perang ipinapadala ni Rico. Kasama na rin ang lata ng gatas na ginawa nilang taguan ng pera. Mula sa unang taon dito sa Qatar hanggang sa pinakahuli, lahat ay inipon nila. Pati mga resibo, passbook at mga papel ng plano nilang lupa. Ang hindi alam ni Rico ay may plano silang magtayo ng welding shop para sa kanya. Plano nilang ipundar ang pera na yon upang sa kanyang pagbabalik ay hindi na ito muling umalis pa. Isang tahimik na sakripisyo. At gutom sila sa ngayon para sa panatag na bukas ng kanilang anak. Kahit papaano'y may pinagkukuha na naman sila ng pera
sapagkat kahit papaano ay nakakapagtinda naman sila ng mga gulay. Pero ganoon pa man, ay may mga pagkakataon pa rin talagang kinakapos silang mag-asawa. Nako, wala na pala tayong ulam, Luis. Bukas ay lugaw na lang muna ang kainin natin. May kaunting asin pa naman dito. Sabi ni Nida. Okay lang yun, mahal. Basta't matuloy ang plano natin, Nida, ha? Basta't makauwi si Rico nang hindi na kailangang lumayo pa. Kinabukasan, habang binubuhat ni Mang Luis ang kanyang kariton ng gulay na hindi gaanong sariwa, sumalubong sa kanya ang isang grupo ng mga chismosang nakaupo sa ilalim ng puno. Aba, tingnan niyo si Luis, oh. Ang lakas pa rin magtulak ng kariton kahit na may anak na nasa abroad. Kantyaw ni Letty. Baka naman kasi nagpapanggap lang ang mga yan na may anak sila sa abroad para may excuse sa kahirapan. Sabat naman ni Cora. Alam mo ba, si Maylin daw ay iniwan na si Rico. Sabi niya ay walang kwentang anak. Dagdag pa ni Belma. Narinig ni Mang Luis ang lahat, ngunit gaya ng nakasanayan, pinili na lamang niyang tumungo at magpatuloy sa pagtulak. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang sakit ng katawan, pero mas masakit ang panlalait. Alam niyang may dahilan ng lahat ng paghihirap nila. Pagka-uwi niya, sinalubong siya ni Aling Nida ng ngiti, kahit pagod na rin. Luis, dadagdagan na ulit ang ipon natin. Halos kulang 5 milyon na. Napaupo si Mang Luis at napaluha. Sa dami ng hirap, gutom at kahiyan, darating din pala ang araw ng tagumpay. Basta't wag mo munang sabihin kay Rico, ha? Ayokong umasang uuwi siya habang kulang pa ang plano. Kapag buo na ito, saka na natin siya susurpresahin. Tumango si Mang Luis. Pinilit nang umiti sa gitna ng kanyang pag-ubo. Ang hindi nila alam, sa kabilang dako ng mundo, ang kanilang anak na si Rico ay unti-unti nang pinapalitan ng galit ang kanyang pagmamahal. Makalipas ang ilang araw, hindi na makatiis pa si Rico. Sa dami ng naririnig at nababasa niyang kismis mula sa Facebook group ng kanilang barangay, tila ba unti-unti nang nabubuo sa isip niya ang ideya na pinaglalaroan lang siya ng sariling pamilya. 40,000 kada buwan, tapos ganyan pa rin ang bahay? Bulong niya habang nakatitig sa litrato ng kanilang tahanan na isinend ng pinsan niyang si Joel. Pre, hindi ko alam kung bakit ganyan pa rin ang bahay niyo. Kami, 1 taon lang sa Taiwan, may tricycle na. Tapos ikaw, 6 years na parang kubo pa rin ang bahay niyo. Tapos pinagtagpi-tagping yero pa. Napahampas sa kama si Rico. Sinadya ba to ng magulang ko? Kung hindi nila kayang ayusin ang bahay, di sana sinabi na nila. Baka naman pinangsusugal lang nila o kung kani-kanino lamang ipinapamigay. Dahil sa bugso ng kanyang damdamin, nakapagdesisyon na si Rico. Uuwi siya nang hindi nagpapaalam. Gusto niyang makita ang katotohanan sa sarili niyang mga mata. Tumawag siya sa HR ng kanyang kumpanya para mag-file ng emergency leave. Sir Rico, sure ka po ba? Hindi pa tapos ang kontrata mo. Tanong ng HR manager. Basta, may personal akong dahilan. Uhuwi ako. Ayoko nang tumanggap ng kasinungalingan kahit kanino. Maring sagot niya. Habang nag-ayos ng mga gamit, tinawagan siya ni Maylin. Rico, uuwi ka raw? Narinig ko sa tita mo. Oo, kailangan kong malaman kung saan napupunta ang lahat ng sakripisyo ko. Kung niloloko ba ako ng sarili kong magulang. Sigurado ka na ba dyan? Baka naman nadadala ka lang ng emosyon mo. Baka naman meron silang dahilan. Maylin, 6 na taon na akong kumakahit sa disyerto. Wala akong nararamdamang pagmamahal pabalik. Ayoko nang masaktan. Kinabukasan, ay sumakay na siya ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Sa loob ng eroplano, dala niya ang halo-halong emosyon. Galit, lungkot, at pagkadismaya. Sa kanyang bulsa, hawak niya ang lumang litrato ng kanilang bahay na parang kinitil ng panahon at kapabayaan. Paglapag niya sa NAIA, hindi niya ipinagbigay alam sa kanyang mga magulang ang kanyang pagdating. Gusto niyang sorpresahin ng mga ito
o mahuli sa akto, depende sa kung anong madadatnan niya. Pagkarating sa barangay, agad siyang sinalubong ng pamilyar na mga mukha at mga hindi nawala sa panlalait. Oy, si Rico, ay, totoo palang buhay pa. Sabi ni Letty, habang nagtatawanan at nakapalibot ang mga chismosa. Nako, baka susugurin na ang nanay at tatay niya. Sana raw napunta ang milyon-milyong padala ha. Sabi naman ni Cora sabay tawa. Nag-init ang tenga ni Rico. Hindi niya na lamang pinansin at tuloy-tuloy siyang naglakad patungo sa kanilang bahay. Paglapit niya, natanaw niya ang lumang barong-barong. Parehong-pareho pa rin noong umalis siya. Pero meron siyang napansing kakaiba. Sa gilid ng bahay, may mga nakaimbak na semento, yero at bakal. May maliit na sulok na puno ng papel, blueprint ng bahay, listahan ng mga materyales at pangalan ng architect. Napakunot ang kanyang noo. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa kanyang sarili. Tahimik na pumasok si Rico sa lumang bahay. Walang nagbago sa loob. Pareho pa rin ang luma at bitak-bitak na sahig. Ang ginupit na lumang kortina na isinabit sa bintana at ang kawayang mesa na pilit pang kinukumpuni. Naramdaman niya ang bigat ng tanawin, hindi dahil sa itsura ng bahay, kung hindi dahil sa mga tanong na bumabagabag sa isipan niya. Anak? Halos pabulong na tanong ni Aling Nida mula sa pintuan ng kusina. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Nay! Tumakbo si Aling Nida at niyakap ang kanyang anak. Anak, bakit hindi ka man lang nagsabi? Umuwi ka na pala, anak. Magkahalo-halong emosyong sabi ng kanyang ina. Samantala, hindi naman gumanti ng yakap si Rico, kahit pagustuhin niya. Bakit hindi niyo po sinabi ang totoo, Nay? Akala ko tuloy pinangsusugal niyo lang ang perang pinapadala ko. Nagkatinginan sila ni Mang Luis na ngayon lumalapit habang inuubo. Anak, hindi mo pa alam ang lahat. Pagpasensyaan mo na kami. Mahinang tugon ng ama. Anong paliwanag niyo sa mga gamit sa labas? Yung mga semento, bakal at pati plano. Bakit may minsan na hindi niyo ako sinabihan patungkol doon? Napaupo si Aling Nida. Sabay kuha ng isang kahon mula sa ilalim ng aparador. Isa-isa niyang inilabas ang laman nito. Mga resibo ng perang ipinadala ni Rico. Savings account niya na may higit 4 na milyon. Blueprint ng bagong bahay. At proposal para sa welding shop. Naroon din ang mga box na naglalaman ng ilang mga pera na nagkakahalaga ng halos 1 milyon. Nag-ipon kami, anak. Bawat perang ipinapadala mo ay hindi namin ginagastos ni piso. Nagtatrabaho kami ng tatay mo para may pangkain kami sa araw-araw. Tinitiis namin kung ano lang ang aming makayanan. Para sa pag-uwi mo ang lahat ng iyon, anak. Para hindi ka na bumalik pa sa ibang bansa at hindi mo na kailanganing magtrabaho roon. Mas mahalaga ka sa amin, anak. Gusto ka lang naming makasama pa habang kami ay narito pa. Ang lahat ng ito, anak, ay para sa'yo. Sapagkat ikaw ang naghirap sa lahat ng ito. Deserve mo ito, anak. At proud na proud kami ng tatay mo sa'yo. Maluhalo ang sambit ni Aling Nida, habang ang kanyang asawa naman na si Mang Luis ay nasa gilid lamang at nakayuko. Hindi makatingin ng diretso sa kanilang anak. Dahil doon ay hindi kaagad nakapagsalita si Rico. Ang lahat ng kanyang galit ay napalitan ng pagkagulat at unti-unting nadurog ang kanyang puso sa harap ng mga sakripisyong hindi niya nakita noon. Pero dapat ay sinabi niyo pa rin sa akin, Nay, Tay. Nag-iipon na rin naman po ako sa ibang bansa. Ang ipinapadala ko po ay para rin naman po talaga sa inyo yon. Bakit hindi niyo po sa akin sinabi? Bakit hinayaan niyo akong maniwala na pinapabayaan niyo ang bahay? Na sinasayang niyo ang perang pinapadala ko? Lumapit na nga si Mang Luis at naupo sa tapat niya. Anak, gusto naming tapusin muna ang lahat bago ka pa umuwi. Ayaw naming umasa ka. Gusto naming sa pagbabalik mo ay may bahay ka lang matitirahan. May negosyo ka pa. Ayaw ka na naming pabalikin pa sa ibang bansa. Tumalima si Rico
habang umiyak. Unti-unting lumuhod sa harapan ng kanyang mga magulang at humagulgol. Pasensya na po. Pasensya na po kung pinagdadahan ko kayo. Napaniwala po ako ng mga kapitbahay. Nadala po ako ng sama ng loob. Umupo si Aling Nida sa tabi niya at inaplos ang kanyang buhok. Anak, wala kaming galit sa'yo at naiintindihan ka namin. Maliri naman kami sa ginawa namin sapagkat hindi namin ipinaalam sa'yo. Pasensya na anak ha. Ang mahalaga ay nandito ka na. Ngunit sa labas ng bahay, may ilang mga mata ang palihim na nakamasid. Ang mga chismosang nagpakalat ng kwento na ngayon ay unti-unti nang naiintindihan ang katotohanan. Kinabukasan, nagising si Rico sa amoy ng nilulutong lugaw ni Aling Nida. Simpleng almusal, pero dama niya ang pagmamahal sa bawat halong luya at asin. Nang bumaba siya mula sa kanyang kwarto, sinalubong siya ng ngiti ng kanyang ama. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sabay-sabay silang tatlong kumain sa isang hapag. Hindi ko na ulit hayaang mawala ito na, Itay. Mahina ngunit po ang boses ni Rico habang tinititigan ang kanyang mga magulang. Matapos ang almusal, lumabas si Rico para maglakad-lakad sa paligid ng barangay. Ngunit sa halip na mainit na pagtanggap, malamig ang mga tingin sa kanya. Napansin niya rin ang bulong-bulungan ng ilang mga kababaihan sa tindahan ni Aling Marites. Ayun si Rico, ay baka binungaan ng mga magulang kagabi. Baka binawi na ang lahat ng padala. Sabi ng isa. Sino ba kasi ang hindi magagalit kung parang bahay ng pusa ang tirahan nila? Sa dami ng padala, dapat mansyon na yan, hindi ba? Sabi naman ng isa pang chismosa. Napahinto si Rico. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Ang mga kapitbahay, hindi lang basta chismosa, kung hindi mapanira pa. Sila talaga ang dahilan ng kanyang pagdududa. Sila ang nagtulak sa kanya na magalit sa sariling mga magulang. Nang bumalik siya sa bahay, agad niyang kinausap si Mang Luis at Aling Nida. Nay, Tay, hindi lang po kayo ang dapat kong tanungin. Marami pa pong kailangang magpaliwanag sa akin. Sobra na ang paninira ng mga tao sa paligid natin. Lumipas ang ilang araw. Sa tulong ng ipon at plano ng kanyang mga magulang, sinimulan na ni Rico ang pagpapatayo ng bagong bahay. Mismong siya ang nag-aasikaso ng mga materyales at karpintero. Nagsimula na rin siyang magtanong-tanong para sa magiging welding shop niya. Isang hapon, habang nasa barangay hall para kumuha ng business permit, lumapit sa kanya si Kapitan Sonia. Rico anak, pasensya ka na ha. Naririnig ko ang mga sabi-sabi sa barangay. Kung gusto mo, isumbong mo na sila sa opisina. May batas laban sa paninirang puri. Ngumiti si Rico. Kapitana, hindi lang basta sabi-sabi ang ginawa nila. May mga screenshot po ako ng mga post at may mga audio recording pa po ako sa mga paninirang ginawa nila sa pamilya namin. Napakulot ang doon ni Kapitana. Kung ganon, pwede nating sampahan ng reklamo ang mga yan. Nang magtanda na ang mga yan, hindi na ito basta chismis. Libel na ito at cyberbullying na ang tawag dyan. Pag-uwi ni Rico, inipon niya ang mga ebidensya. Isa-isa niyang kinontak ang ilang mga kaibigan na abogado at ipinasa ang mga screenshot ng mga post nila Letty, Cora at pati na rin Belma, pawang mga mapanirang salita at meron pa niyang pangalan. Doon nga nagsimula ang lahat. Makaraan ng 2 linggo, nakatanggap ng subpina ang 3 babae. Nang malaman ng buong barangay, gulat na gulat ang lahat. Ang mga dating maingay, ngayon tikom na ang bibig. Lalo na nang mabalitaan sa buong barangay na nahaharap sila sa kasong grave slander by deed at online defamation. 1 linggo matapos makatanggap ng subpina sina Letty, Cora at Belma, tila natameme ang buong barangay. Ang dati nilang masisiglang kismisan sa kanto ay naging tila sementeryo. Walang salita, puro iwasan ng tingin. Sa unang pagdinig ng barangay hall, halos hindi makatingin sa mata ni Rico ang 3. Kasama niya ang kanyang abogado, si Atty. Camacho, na ipiniliwanag ang bigat ng kasong isinampa. Hindi po simpleng kismis ang ginawa nyo. Ipinakalat nyo sa social media, sa group chats,
At pati na rin sa personal na usapan na walang kwenta ang mga magulang ng kliyente ko na sinasayang ang kanyang ipinapadala abroad. Lahat yon, walang pasihan at ngayon ay may ebidensya na kami. Napayo ko si Aling Letty. Hindi naman po namin inakalang ganito ang magiging resulta. Akala namin ay kwentuhan lang. Ang kwentuhan na hindi totoo na sinasadya para sirain ang dangal ng isang tao ay hindi isang kwentuhan lang. Paninira po yan. Matigas na sabi ng abogado. Tumahimik ang hall. Maya-maya, si Cora ang nagsalita. Nanginginig ang boses. Pasensya na, Rico. Hindi namin alam na ganito pala ang totoo. Hindi namin alam na iniipon pala ng mga magulang mo ang lahat ng ipinapadala mo. Akala kasi namin ay pinapabayaan ka nila. Tumingin si Rico sa kanilang tatlo. Pero hindi nagalit ang nasa kanyang mga mata, kung hindi awa. Huli na ang lahat para sa akala. Ilang buwan akong napuno ng galit sa nanay at tatay ko dahil sa mga sinasabi nyo. Halos hindi na ako makatulog kakaisip kung niloloko ba ako ng sarili kong pamilya. Hindi ko may babalik ang mga panahong yon. Pero ang dapat ay matuto kayo. Humagulgol si Belma. Patawad, Rico. Mangyari na ang dapat na mangyari. Handa kaming harapin ang kaso kung yun ang nararapat. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Kapitana Sonia kay Rico. Anak, kung sakaling gusto mong iurong ang kaso, nasa sayo yun ha. Pero kung gusto mong panagutin sila para hindi na ulitin pa, ay susuportahan kita. Nag-isip si Rico buong gabi. Kinausap niya ang kanyang mga magulang. Inay, Itay, kung kayo po ang tatanungin, gusto niyo po bang ituloy pa ang kaso? Tahimik lamang si Aling Nida. Anak, kung mapapatawad mo ay gawin mo. Pero kung sa tingin mo ay kailangan nila ng leksyon, ay ituloy mo. Basta't wag mong hayaan na sirain ng iba ang pagkatao mo nang hindi lumalaban. Kinabukasan ay bumalik si Rico sa barangay hall. Hindi ko na po itutuloy ang kaso, pero may isang kondisyon. Napatingin ang tatlong babae sa kanya, umaasang may pag-asa pa. Gusto kong humarap kayo sa harap ng barangay. Humingi kayo ng tawad sa nanay at tatay ko, sa harap ng mga taong pinaniwala ng kwento nyo. Napalunok si Aling Letty. Si Aling Cora at Belma naman ay napaluha. Tumango silang tatlo. At dumating ang araw ng paghaharap. Isang simpleng programa sa barangay covered court. Sa harap ng buong komunidad, tumayo ang tatlong kismosa at isa-isang humingi ng tawad kay Aling Nida at Mang Luis. Patawad po sa lahat ng paninira, sa panghusga at sa kasinunghalingan. Kami po ay lubos na nagsisisi. Makalipas ang ilang linggo, mula nang humarap ang tatlong kismosa sa buong barangay upang humingi ng tawad, nagbago ang ihip ng hangin sa komunidad. Mula sa isang tahimik na pamilya na madalas layitin, naging simbolo ng sakripisyo at dangal sina Mang Luis at Aling Nida, at pati na rin ang kanilang anak na si Rico. Ang bahay na dati barong-barong, ngayon ay halos tapos na ang konstruksyon. May simentadong sahig na, bagong bubong, at mayroong maayos na banyo at kusina. Sa labas ng kanilang bahay, kitang-kitang bagong tayong maliit na welding shop, ang L&R Steelworks, at katabi noon, ang sari-sari store na ipinatayo ni Rico para sa kanyang mga magulang. Samantala, ang L&R Steelworks ay pangalan mula sa inisyal nila Luis at Rico. Anak, ikaw na muna ang bahala sa negosyo ha? Sabi ni Mang Luis, habang hawak ang basang panyo at nakangiting pinagmamasdan ng anak nitong abala sa paglalagay ng signage sa tindahan. Hindi na ako aalis pa. Ito na po yon. Tapos na po ang sakripisyo. Panahon naman ang pagbawi. Sagot ni Rico. Sa pagpupukas ng welding shop, inimbitahan ni Rico ang buong barangay. Merong malaking salo-salo. Hindi bilang selebrasyon para ipagyabang ang kanyang tagumpay, kung hindi bilang pasasalamat sa ilang naniwala sa kanila, kahit noon sila'y pinagdududahan. Hindi tumalo ang tatlo, marahil dala pa rin ang iya. Ngunit pinadalhan sila ni Rico ng tigi-isang takeout meal na may kalakip na sulat. Salamat sa leksyon. Dahil sa inyo, natutunan kong tibagin ng tiwala, salita at galit. Wala na po akong galit sa inyo.
Pero sana, hindi na kayo makapanirapan ng iba pang tao. Naging tahimik nga ang buhay sa barangay pagkatapos ng lahat ng iyon. Unti-unti nang natuto ang mga tao na hindi lahat ng naririnig ay totoo at hindi lahat ng nakikita ay sapat na batayan para manghusga. Ipina-check up ni Rico ang kanyang mga magulang at ipinagupot na nga niya si Mang Luis. Kaya naman naging mas masigla ang araw-araw ni Mang Luis at Aling Nida. Sa tuwing makikita silang magkakasama sa tindahan ni Rico, tila pinapatibay ng bawat ngiti nila ang mensahe na hindi lahat ng sakripisyo ay kailangang ipagsigawan. Ang tunay na pagmamahal ay tahimik, pero ito ay totoo. Minsan, ay lumapit si Kapitana Sonia kay Rico habang namimili ng yero. Rico anak, saludo talaga kami sa'yo. Hindi mo lang naitayo ang bahay mo. Naitayo mo rin ang respeto sa pamilya mo at sa sarili mo. Ngumiti si Rico. Kapitana, hindi po ako ang dapat nahangaan. Ang dapat pong tularan ay yung mga kagaya ni nanay at tatay. Mga magulang na tahimik na nagsasakripisyo para sa kanilang anak kahit walang kapalit. At ang napalapa ay maling akala. Lumipas pa ang mga buwan. Hindi na muling bumalik pa sa abroad si Rico. Naging matagumpay ang welding shop nila at naging mabenta rin ang kanilang sari-sari store. At sa mga araw na dumaraan, kahit pasimpleng hapunan lamang ang nasa mesa, sabay-sabay silang tatlo, sina Rico, Aling Nida at Mang Luis, na sila'y masayang kumakain, kontento at buo, at mayroong simpleng buhay. Tunay nga na sa bawat barangay ay may kwento ng sakripisyo na hindi nabibigyan ng pansin. Ang tahimik na paghihirap ng magulang, ang maling akala ng anak, at ang mapanghusgang mata ng lipunan. Ngunit sa uli, ang katotohanan ay laging lulutang, at ang tunay na sukli sa kabutihan ay hindi palaging palakpakan, kung hindi kapayapaan ng konsensya at katahimikan ng pusong walang bahid ng galit. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? At anong aral ang inyong napulot? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.